Ano ba ang iyong gagawin kung bigla na lang lumitaw sa iyong harapan ang ganito, engine coolant temperature high? Ang problema sa car mo ay itong auxiliary fan para sa aircon at sa radiator. So kailangang palitan ito. Ngunit kung kayo'y nasa biyahe, pukpukin lang ang likod ng motor. Ito, yung back ba ng motor, kasi kalimitan pag ayaw nang umikot yung propeller, pudpud na yung carbon brushes. Kung pudpud na yung carbon brushes, kahit palitan mo yan ng bagong carbon brushes, ang problema dyan, yung commutator magaspang na rin, kaya hindi rin uubra, meaning hindi rin magtatagal. Kailangan talagang palitan ng bagong auxiliary fan. I hope na sundan ninyo ang pagtanggal sa fan shroud or radiator fan shroud. Except sa 10mm na bolt na sa baba sa bandang kanan, yun lang. So tatanggalin natin itong propeller at nang mapalitan ng bagong auxiliary fan motor. By the way, dumaan sa matinding init ang fan dahil ang propeller hub, yung nasa gitna, nalusaw, na melt, kaya talagang wala ng pag-asa ang motor na ito. Bukod sa gas-gas na ang kanyang commutator, palagay ko'y sunog din ang kanyang winding. Kahit pa semi-shorted yan, hindi talaga pwede ibalik yan. Palit lang ng propeller. So hindi advisable. Pagka nagka-trouble ang motor, palitan ka agad. Kaya ito, bumili ako ng motor sa Cagayan de Oro City kasi wala dito sa Misamis Occidental. Ewan ko ba? Kaso lang, wala ring available na auxiliary fan motor para sa Veloz. Pang Wigo ito. So, magkaiba yan dahil ang Wigo, maliit lang naman yan i-compare sa Toyota Veloz. Pero wala tayong choice, kaya ito muna ikabit natin. Nag-inquire ako sa Toyota Service Center sa may Cagayan de Oro City. Ang sabi ay mayroon sila pero 25,000 pesos at i-order pa. Talaga namang mahal dahil tunay yan, no? Sa kanila talagang produkto yan. Kaya maghanap na lang tayo ng mas mura. Mayroon akong alam sa Indonesia. Mamaya ipakita ko sa inyo. So sa ngayon, ito muna ang ating gagamitin. Auxiliary aircon radiator fan na pang Wigo. Dahil bago itong motor, expected talaga na ang butas para sa screw ay masikip. Kaya bago ko ito binidyohan, sinubukan ko munang isukat yung screw at pinaluwangan ko ng konti yung mga butas para hindi tayo mahirapan. I-fast forward ko ito, no, gagawin kong times 3 ang speed para hindi kayo mababagot sa kaaantay kung kailan ko matapos ang pag-screw nito. Okay, tapos na. Ito na yon. Yan. Okay, ipapakita ko sa inyo yung kanyang propeller na ang kanyang hub ay nalusaw, no? Ayan, no? Kita nyo? Nag-overheat talaga ang motor kaya no choice. Papalitan or pinalitan natin ng bagong motor. Wigo nga lang. Mayroon akong spare na propeller dito. Propeller ng Toyota Vios. Kaso lang hindi talaga fit. Kaya binawasan ko ng konti yung bawat blade. So ito na yan. Kinabit natin. Higpitan lang natin. Tama-tama lang. Hindi naman masyado mahigpit. Tama-tama lang. Sige nga. Titingnan natin kung balance ba. Sa tingin ko okay naman. So okay na to. Pansamantala. Pupuntahan na natin ang aking Toyota Veloz. Ikabit na natin ang ating dapat ikabit. Dito nakalagay yung 10mm bolt. Dito naman nakalagay yung naka-osling part ng shroud. Dito naman nakaipit yung part ng shroud sa taas. Tapos yung isa, dito banda, saan ba yan? Ito. Ito naman yung male plug, yung nakakonect ba sa motor, sa auxiliary fan.
itong tinuro ko, tatanggalin yan if mag-change polarity tayo. Mamaya malalaman nyo, ituturo ko. Ito naman ididiin para matanggal natin galing sa female plug sa ating fan. So naibalik na natin sa kanyang lalagyan ang ating auxiliary AC radiator fan. Ayan, naka-plaster na ng maigi. Inikot ko lang ang propeller kung wala bang sumasayad. Okay naman, oh. So, okay. Ngayon, ipagpalit ko yung dalawang wire dahil nung sinubukan ko kanina, reverse ang polarity. Yung buga ng hangin ay palabas, dapat papuntang loob. So, kailangang i-interchange natin yung blue at saka white. Para ma-interchange natin, tatanggalin muna natin ito. Mayroong naka dyan parang metal strip. Susungkitin lang yan palabas, madali lang sungkitin. Tingnan nyo, yung blue nasa kabila na at saka yung white nasa kabila. Hindi ko lang naipakita ng maigi dahil ako lang ang mag-isa na nag-video. Anyway, ibabalik ko na yung tinanggal kanina. Yan, nakita nyo, ibalik ko yan. Yan, ibabalik ko yan, idiin lang. Yun, nakita nyo na, idiin pa natin. Yan. So, technique lang, no, para matanggal yung wire. Ito yung tamang direksyon ng hangin, no? Paloob, hindi palabas. Lilipat ako ng pwesto para mas makita kung saan ang direksyon ng buga ng hangin. Dapat paloob, no, papuntang makina. Kita nyo? Yan. So, okay na ang direksyon. Paloob. Ngayon, uulitin ko lang ito mukhang hindi ko nabigyan ng emphasis kanina. Importante ito para matanggal ang wire. Nakita nyo parang may puti. Itulak lang yan ng matulis na bagay papuntang makina at mahugot na ang wire. Siyempre, one at a time. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang bagong motor na galing Indonesia. Ito yung auxiliary AC or aircon radiator fan motor galing Indonesia. Ang kanyang presyo ay murang-mura doon ikumpara dito sa service center. Sabagay, ayon sa sinabi ko kanina, wala tayong magawa dahil ang service center talagang galing Toyota. Pero ito naman ay nakalagay talaga sa kanyang box na for Toyota Veloz. Made in Indonesia. Klaro ba? Naka-zoom na tayo. Made in Indonesia. At least wala na tayong kaba. Dalhin ko ito palagi. Wag naman sana, pero kung biglang malfunction ang motor, meron na namang lalabas sa panel board na engine coolant temperature high, automatic magpalit tayo ng auxiliary AC radiator fan motor. So ganyan kadali, no? Simpleng-simple lang ang pagpalit ng auxiliary AC radiator fan motor. Okay, ang sunod na ipapakita ko sa inyo ay ang kanyang propeller na pang talaga, pang Toyota Veloz. Ayun ko ba, dito sa Misamis Occidental hanggang Cagayan de Oro City, walang mabili na propeller para Toyota Veloz. Propeller ba sa auxiliary AC radiator fan motor, walang mabibili. Kaya doon tayo bumili sa Indonesia. At saka murang-mura pa. Ayun ko ba dito sa atin kung bakit ganyan sila kamahal magbenta. Okay, mayroon na tayong spare na fan motor at saka propeller, pero useless kung walang gamit na dadalhin. Kaya ito, meron tayong gamit. Ito naman yung number 10 para pangtanggal doon sa baba ng shroud, yung sa bandang kanan kung nagharap kayo sa sasakyan. Number 10 yan. Ito rin naman number 10 at saka number 12
Basta, nagdala tayo ng magagamit. Ito naman yung number 8 na pangtanggal sa nut ng propeller. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe.